Magandang hapon po mga ka-diocese at welcome sa ating Let's Decaf. At sa araw na ito, ako po muna yung magiging host ninyo dahil merong check-up si Father Luciano, ipanalangin po natin ang kanyang kalusugan. At sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay yung mga vestments na ginagamit ng mga pare para sa ating misa, no? At bago tayo tuluyang magsimula sa episode 2, ay manalangin muna tayo upang gabayan tayo ng Espiritu Santo na maging maayos ang daloy na ating interview at panayam o pagbabahaginan kasama ni Father Abe. Sige po, tayo po yung magsimula. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, isugo mo nawa sa amin ng Espiritu Santo sa araw na ito nang magkaroon kami ng kaliwanagan at bukas na puso upang malaman ang mga kasuotan ng pari at makintal sa aming kalooban na ito'y isang mahalagang instrumento sa aming pananampalataya. Naway gabayan mo si Father Abe sa kanyang pagpapaliwanag at magbigay inspirasyon sa bawat manonood sa araw na ito at makatulong para mapanatili namin ang aming pananampalatayang Kristiyano. Sinasama rin po namin ang kalusugan at kagalingan ni Father Luciano na ngayon nagpapacheck up naway magkaroon ng magandang findings at maging mabuti ito para sa kanyang kalusugan. At dinadalangin din po namin ang lahat ng manonood na sumusuporta ng programang ito na sama-samang maging kaisa mo sa pananampalataya at sa pagmamahal sa Kristiyanong Katoliko. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng panalangin ni Inang Maria, aming Ina. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Welcome po mga ka-diocese sa Novaliches, mga kapananampalataya na Kristiyano Katoliko, mga kaalmosalita ko, mga kasama namin sa parokya ng iba't ibang parokya sa ating diocese. At welcome po sa episode 2 ng DCAF at pag-uusapan po natin ngayon yung mga vestments and sacred vessels na ginagamit natin sa ating misa. Pero sa episode po muna ngayon, maging particular tayo sa mga kasuotan ng pari. At napapansin natin, isa sa mga ibinabati ko sa atin ng mga ibang relihiyon, ibang sekta, na ang mga gawain daw ng mga Kristiyano Katoliko ay mula sa mga paganong gawain. At sa araw na ito, bibigyan nating liwanag at kapaliwanagan sa tulong ni Father Abe kung meron ba talaga itong basihan sa Biblia or talaga bang ito'y gawaing pagano ng ating pananampalataya. At sa araw na ito, ipaliliwanag ni Father Abe ang mga kasuotan, kung saan nagmula, at kung saan makikita ito sa Biblia. Father Abe, paano ba nagsimula ang mga kasuotan ng mga pari? Maaari bang ipaliwanag sa amin? Okay, unang-una po sa lahat, Brother Aldrin, ako po'y nagagalak na makasama kayo sa programang ito at kaisa niyo po kami sa pananalangin para kay Father Luciano. Wala nga po siya dito ngayon. Subalit ganun pa man, ay hopefully by next week, he will be here with us. At yes, tama ka po, Brother Aldrin, talaga pong isa sa mga tinatanong sa ating mga Katoliko, bakit yung damit ng pari ninyo kakaiba? Di ba? Kasi yung iba, yung mga pastor nila, mga ministro, ay nakadamit ng Amerikana, nakadamit ng Barong Tagalog, naka-business suit. No? Pero pagdating sa ating mga paring Katoliko, meron silang mga tinatawag na mga kasulia, merong mga abito, merong mga alba, at merong mga kung ano-anong mga ibang klaseng kasuotan na hindi pangkaraniwang ginagamit ng mga tao. Kaya ang tanong sa atin, saan ba nanggaling ang mga iyan? No, bakit ganyan ang ginagawa ng mga paring Katoliko? So, ang sagot po natin, siyempre mga kapatid at Brother Aldrin, simple po lamang. Yan pong lahat ay galing sa Panginoong Diyos. Iniutos po yan ng Panginoon nating Diyos. At higit sa lahat, no, para sa mga tunay na mananampalataya ng Diyos, napakalinaw na niyan, no, sa banal na kasulatan sa Biblia. No, hindi lang panahon natin ngayon, panahon pa nila Moises, panahon pa ng mga propeta, no, at ng mga patriarka, ganyan na yung kasuotan ng mga pari ng Diyos.
Kaya yan po ang mga yan, ang lahat na yan, ang pinagmulan yan, unang-una, yung direct and particular commands ng Diyos mismo. At pagkatapos, yan ay pinapatunayan sa atin ng banal na kasulatan. At ganyan din mismo ang suot ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol. Yan, Father. Alam niyo, Father, talagang marami sa mga mananampalataya natin na nakikurious about the designs ng ating mga kasuotan. Tulad dito, may mga burda-burda. Pati mga kulay, di ba? Kulay, di ba? Very particular sa liturgical, particular sa ating mga liturgical celebration. May mga sinasabi din po ba yung ating scriptures tungkol sa mga particular designs, particular na burda, o kung ano yung mga gagamiting mga tela para sa ating celebration sa misa? Yes, very particular po dyan. At yan nga po palang ating mga biblical verses na gagamitin dito ay magpa-flash po sa ating mga screens. Kaya makikita nyo na po. At para hindi na kayo mahirapan na makasundan. Pero ganun pa man, babanggitin ko pa rin po kung anong mga talata ang aking mga ginagamit. Ayon po dito sa Exodus chapter 28, verse 1 to 2, mag-uumpisa tayo siyempre sa lumang tipan. Kasi ang lumang tipan ang umpisa ng pananampalataya, which later on perfected by our Lord Jesus Christ. Ganito po ang sabi, yung inutos mismo ng Diyos kay Moises, no? Na kanyang alagad para sa bayan ng Diyos na dapat gawin at isabuhay sa tamang pagsamba sa Kanya. Exodus chapter 28 verse 1 to 2 ng Good News Bible. Ganito po yung ating mababasa. Summon your brother Aaron and his sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. Separate them from the people of Israel, so that they may serve me as priests. Make priestly garments for your brother Aaron to provide him with dignity and beauty. Babasahin ko po yan sa wikang Tagalog ng Magandang Balita, Biblia, at ganito po ang ating mababasa diyan. Ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abihu, Eleazar, at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga pari. So maglilingkod sila bilang pari. Ipagpagawa mo ang kapatid mong si Aaron ng maganda. Maganda po mga walang pangit yan. Maganda at marangal na kasuotan na nararapat sa kanyang banal na gawain. Okay. Verse 3. Ang kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ng kahusayan sa paggawa ng mga ito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang pari. Inulit-ulit ng Diyos. Kailangan ito sa paglilingkod ni Aaron sa akin bilang pari. Okay? Ito ang kasuotang ipagagawa mo. Pectoral, ephod, abito. Abito. Ito may Magandang Balita, Biblia, chapter 4. Ipagpagawa mo ng pectoral, ephod, abito. Mahabang panloob. Mahabang panloob na kasuotan. Turbante at pamigkis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Ang kasuotang ipagagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asul, murado, pula, at pinong sinulid na lino. Kaya napakalinaw mga kapatid. Nagpagawa ang Diyos ng sagradong kasuotan. Yan, wala pong binanggit diyan na Barong Tagalog, wala pong binanggit na Amerikana, ay ang binanggit po ay abito. Ang binanggit ay sagradong kasuotan. At pagkatapos yung kulay pula, di ba? Kinulay, may kulay ginto at mahabang panloob yung linen tunic. Ito po yun. Di ba? Mahabang kasuotan at binurdahan ng kulay ginto. Kaya yan talaga. Di ba?
Ganyan ang suot ng ating mga pari. Magsimba ka ba kay Father Tony Labiao, kay Monsi Ranyada, kay Bishop Roby, kay Bishop Tony, kay Bishop Ted Bacani. Ganyan po yung inyong makikita. Sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Yes, brother. Kaya naman naging tapat na rin talaga tayo mga Katoliko sa bawat utos. No? Kaya hindi rin magandang pakinggan na ang mga ginagawa ng mga Katoliko ay mga gawaing pagano. Kasi kung babasahin talaga natin sa Biblia, lalo sa Exodus, na naging tapat ang ating pananampalataya sa bawat utos ng Diyos. Kaya kung makikita nyo, kung patong-patong yung suot na maat na ating mga pari, makikita natin kung paano inutos ng Diyos sa ating mga kaparian ang kanilang kasuotan. Kaya napakalaking sakripisyo sa weather natin, Father, no? Nang init-init pero patong-patong yung damit na nagsasakripisyo yung ating mga pari kahit yung klima natin na hindi maganda para lang mapanatili ang inutos sa atin ng Diyos na sundin itong mga designs ng mga kasuotan nyo na mga ginto, may patong na damit, mga kasulya. Kaya hindi rin maganda na laging binabatikos yung ating pananampalataya pagdating sa kasuotan. Well, unang-una, brother, sabi nga ng ating Panginoong Diyos dito sa Exodus chapter 28, verse 3. Sabi niya, "Tell all the skilled workers to whom I have given wisdom in such matters to make garments for Aaron." So, ibig sabihin, dapat magagaling ang gagawa yan. Kaya talaga tayo mga Katoliko, meron talaga tayong mga madre, mga monks, at kahit na mga lay people, talagang dalubhasa sa paggawa ng sacred vestments for liturgical worship. At tama ka sa sinasabi mo, brother, na talagang mainit ang kasuotan ng aming mga pare. Dahil patong-patong, bukod pa dun sa, siyempre, sa sando, t-shirt, na sa ilalim, siyempre merong pang alba, yung tunikang puti na mahaba, yung merong pang robe na kasulya, no? Meron pang istola o ephod na ipinapatong. Pero ganun pa man, siyempre, kung sa mga bansa na may yelo, may snow, no, masyadong makakapal yung kanilang suot, meron din naman tayo mga lighter materials na nakababawas ng init dito sa atin. And at the same time, no, dito po natin makikita, yung suot ng pari na yan ay bahagi ng kanyang consecration to the priesthood na pinagkaloob o inirigalo ng Diyos. Kaya nga tayo merong pari, sabi nga yan, to make garments for Aaron for his consecration so that he may serve me as priest. Yung New International Version, ang sinasabi dito, ang ginamit na word ay ephod, robe, woven tunic, ito po ang woven tunic, at turban, yung takip sa ulo ng obispo natin, at sash, o yung tinatawag na natin ngayon na cincture. Okay. So, at yung kulay nga, kulay gold, kulay blue, kulay purple, or purple is violet, no? And then scarlet or morado. Oo. At pagkatapos, fine linen. Fine linen. Kaya talaga yung atin pong ginagawa ay tama, akma, iniutos ng Diyos, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, at higit sa lahat mga kapatid, yan ay very biblical. Kaya nakikita din natin, amazing din si Lord po, no? Dahil very particular siya sa kung anong gustong susuotin ng kanyang lingkod na pari. At makikita natin na yung pagiging creative ng Diyos sa mga kasuotan at kung paano ito tumutugma sa ating pananampalataya ngayon. At makikita natin, malaking tulong yung itong pagiging creative ng Diyos para mapanatili po natin yung ating pananampalatayang Kristiyano kasi hanggang ngayon na-preserve po natin hanggang panahon nitong mga modern times na ginagamit pa din natin yung ating mga garments according to what is instructed by God in the Exodus. At ang maganda po dyan, Father, no, isa sa mga ginamit ding instrumento ito ng Diyos para maging attractive ito sa pagpapalaganap ng mga bukasyon sa pagpapari. Dahil ako, personally,
unang naging attraction ko talaga yung magandang kasuotan ng pari. Hanggang sa lumalim na lang sa formation, lumalim sa discernment sa vocation, hanggang sa nakita ko yung essence ng kasuotan at kung paano ito na-inline dun sa service. Through the Exodus nga na binanggit nyo sa amin, sa Biblia. Yes. Kasi alam mo, Brother Aldrin, ang ating Panginoong Diyos ay napakatalino. Meron siyang plano para sa lahat ng yan. Kasi ang lahat ng yan ay preparatory para sa pagdating ng kataas-taasang pare, the eternal high priest, na halimbawa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No, at ito rin ay preparation for the coming of the one true church, no, na maglilingkod sa bayan ng Diyos. Kaya dahil dito, hindi iniutos ng Diyos na gumaya lang ang mga Israelita sa ginagawa ng mga pagano nung araw. Sa halip, binigyan niya ng distinct characteristic ang Israel sa kanilang ritual, sa kanilang pagsamba sa Diyos, sa kanilang pananalangin, no, and preparation sa pagdating ng Mesiyas. At yan din nga, no, ay itinuloy ng ating Panginoong Jesucristo, at pagkatapos hanggang ngayon ay naging spiritual and liturgical treasury ng ating Catholic Church. Bibigyan pa kita ng halimbawa dito po sa Exodus 28 verse 15 to 16, ganito ang sinasabi. Gumawa ka rin ng pectoral na gagamitin mo ng pinakapunong pare, so yung high priest, no? Sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Buburdahan ito ng maganda, tulad ng ephod. Gagamitin dito yung ginto, lanang kulay asul, kulay ube at pula, at telang lino. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, brother. Ito ang istola ng ating pare, ang pinaka-ephod o kanyang pectoral. At iba kulay pula, binurdahan at dinisenyuhan ng kulay ginto. O, di ba? Pinong lino ang gamit. Okay. So, yan, sabi kulay pula is pa na kulay ube daw. Eto ang kulay ube, brother. O, kulay ube na binurdahan din ng kulay ginto. Di ba? Oh. At pagkatas, ano daw ang sukat? Ay parisukat. Tingnan po natin, itaas natin yung camera dyan sa likuran mo, Brother Aldrin. Ayan, kulay pula na parisukat. Baliktaran yan. Yan ang kasulya ng ating pare. At dinisenyuhan din ang kulay ginto at kulay morado. Red and scarlet. Ayun po, may kulay blue doon. Sabi, kulay blue. Talaga naman kaya, nakasuot ang kulay blue ang Good Shepherd. So, dyan po natin makikita, mga kapatid, na yung ating mga ginagamit sa pagsamba sa Diyos ay talagang tunay na ayon yan sa kalooban ng Diyos at talagang banal yan. Sagradong kasuotan nga ang tawag ng ating Panginoong Diyos dyan. At yan ay important and necessary for the consecration of priest. Kaya nga, di ba yung mga diakonong ordenahan, lalabas sila, nakadamit lang ng simpleng kulay puti, na pagkatapos, pagbalik nila, nakadamit na ng damit ng pare, isinuot na sa kanila yung kanilang priestly vestments. Kaya yan po, dyan po natin makikita kung gaano kaganda, gaano kabiblikal ang ating pananampalatayang Katoliko. Damit pa lang yan. Damit pa lang yan, pero makikita na ninyo kung kano yan pinagtibay ng Diyos sa banal na kasulatan. Yan, napakagandang pag-usapan talaga, Father. At bawat suot ng pare, may kanya-kanyang simbolismong dala-dala. Yung ito pong stola, merong ibig sabihin. Yung mitre, may ibig sabihin. Yung chasuble, may ibig sabihin. Pero bago po natin tuluyang pag-usapan ko ano yung mga simbolismo ng kasuotan ng pare, batiin po muna natin yung ating mga viewers. Marami po nga nag-amen dito. At binabati po natin si Tita Lynn Di Maano, si Kuya Jeff Duero, at may greetings po sa inyo dito, Father Bessie Castillo Lapus. Good afternoon po, Father Abe ng Good Shepherd Novaliches Cathedral, kung kilala niyo po siya. At Evangeline Lakap, good afternoon po, Father, from St. Joseph the Worker Parish, Barracks, Tala. So, sa mga nanonood po, maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan or comments or send nyo kung nasan kayo nanonood para mas
mas malalim yung ating pag-uusap na nagmula din sa inyong karanasan sa encounter nyo sa ating mga pare. At kung may mga curiosity kayo about sacred vestments ng mga pare, pwede nyo itanong at maaari makatulong sa atin si Father Abe sa ating mga curiosity sa sacred vestment na ginagamit ng mga pare sa misa. So yun nga po, Father, nabanggit natin yung mga simbolismo na suot ng mga pare. Ano po ba yung simbolismo na binibigay or tinuturo ng stola, ng mitre, ng skull cap, ng chasuble? Parang ngayon kasi merong binigay na instruction si Lord sa Exodus. Pero pagdating sa spiritual and liturgical side, meron na tayong binigay na simbolismo dyan. Maaari niyo po bang sabihin sa amin, Father? Well, unang-una, maraming makakahulugan yan. Unang-una, bakit linen cloth na kulay puti, yung pangunahing suot ng ating pare? Kasi pinakikita niyan yung kabanalan at ng ating Panginoong Hesukristo. No, at higit sa lahat, yung kalinisan ng buhay na tinatawag sa atin bilang mga Kristiyano. At higit sa lahat, isa sa duty ng ating pare ay ang pabanalin ang bayan ng Diyos, no? Kaya nga yung isa sa mga gawain ng pare, 'di ba, yung gawain ni Kristo. 'Di ba si Kristo ay pare, hari at propeta. Okay, so bilang pare, ang duty ng ating pare, dahil kinakatawan niya si Kristong pare, siya ay nagbabasbas no, ng tao, nagpapabanal ng mga sakramento. Okay, yun yan yung power to sanctify. Ikalawa, dahil si Kristo ay hari, siya ay shepherd. No, hari na hindi yung political king, kung hindi shepherd, naglilingkod, no, servant leader ng bayan ng Diyos. Kaya yung pare natin, siya rin yung leader ng bayan ng Diyos. No, siya yung namamahala ng parokya. No, siya yung may final decision when it comes to administration, no, ng parokya. Siya yung pastol ng kawan. Okay, so yan, sa pag ginagawa niya yan, siya ay namumuno, siya ay kinakatawan niya si Kristo bilang hari at pastol ng kawan. Siyempre, yung ating bishop as the successor of the apostles, siya yung pangunahing shepherd no, ng ating diocese. At kaming mga pare ay katuwang ng obispo no, sa kanyang pamamahala. At ikatlo, propeta. Ang propeta, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Diba? Kaya yung ating mga pare ay teacher and preacher of the faith. At hindi lang yun, sila rin yung conscience of the people. Duty ng isang propeta, no, hindi lang mangaral ng salita ng Diyos, kung hindi ipaalala sa mga tao kung ano yung mabuti, kung ano yung masama, upang sa ganun maturuan niya silang iwasan ng masama at gawin ang mabuti. Okay, so yung kanyang istola, no, kumakatawan yan sa krus na pinasa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so taglay-taglay niya no, yung pasanin no, ng pagiging pastol. At syempre, ganun din yung pagpasan niya ng krus ng Panginoon bilang leader ng kanyang bayan. At kaya diyan natin makikita na bawat isa diyan ay mahalaga para sa ating pananampalataya. No, nagtuturo ito ng kanyang unique characteristic na bilang pare, isa lang naman talaga yung tunay na pare ng ating simbahan. Si Kristo, siya yung eternal high priest of our faith, of the new covenant. Subalit, ang mga apostol at ang ating Santo Papa, ang ating mga obispo at ang ating mga kaparian ay nakikisalo sa pagkapari ni Kristo. So yun, Father. Makikita din natin yung distinction ng suot ng pare at ng obispo. Yung obispo, meron silang skull cap, may mitre, tapos meron din silang staff. Kasi madalas din tinatanong sa akin ng mga mananampalataya o nagsisimba, bakit yung mga obispo may mitre? Bakit yung mga pare wala? Bakit yung may mga kulay? Ba't may mga iba't ibang kulay? Magandang mapag-usapan din natin yan. Kasi isa sa mga curiosity ng ating mga mananampalataya, lalong-lalo na sa mga hindi naniniwala at nananampalataya sa ating
Kristiyano Katoliko. At makikita natin yung iba't ibang sekta, marami silang mga palabas na may mga pare na nag-convert sa kanilang sekta, tapos makikita nakasuot ng kasulya, na iba naman yung kulay, iba naman yung nagmi-mix and match na hindi naman akma. So dito sa atin, merong proper way of wearing clerical garb or sacred vestments. So ano po ba yung pagkakaiba ng mga pagsuot ng mga pare, pagsuot ng obispo, yung mga kulay, mga distinctions? Maganda mapag-usapan din natin yan, Father. Okay, kagaya nga ng sabi natin kanina, ang simbahan natin merong tinatawag na hierarchy. Kasi sa lumang tipan, di ba binanggit, ipatawag mo si Aaron. Bakit laging binabanggit si Aaron? Kasi siya yung unang high priest. Sa simbahan, sa lumang tipan nung araw, merong 3 klase ng pare. Una, yung tinatawag na high priest, yun si Aaron nung panahon ni Moises. Pagkatapos, bukod dun kay Aaron, yung mga anak niyang lalaki, yun ang tinatawag na ministerial priest, yun ang naglilingkod doon sa templo. At saka sila yung nagmula doon sa tribo ni Levi, mga Levita. Okay. Ang ikatlo, yung common priesthood, yung buong bayan ng Diyos. No, yung buong bayan ng Diyos, yan ay, lahat sila ay pari ng Diyos. Okay, ito po ay mababasa natin dito sa Exodus chapter 19. Ganito po yung ating mababasa dyan. Okay, dito po sa Exodus chapter 19, verse 6, and you shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Okay, so yung buong bayan ng Israel, lahat sila ay mga pari, kaya tinatawag na common priesthood. Okay, yan ay inuulit ni San Pedro. So kaya tayo mga Katoliko, we believe that all baptized Catholics are sharing in the priesthood of Christ na tinatawag nating common priesthood. Mababasa natin yan dito po sa 1 Peter, okay, chapter 2. Ganito po yung ating mababasa. Chapter 2, verse 5. You also as lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Bayang banal, pinili, no, kaharian ng mga pari. No? Yan so yung buong simbahan. Pero bukod doon, di ba, the entire church, di ba, sila ay mga pari. Pero merong mga apostol. At doon sa mga apostol na yun ang mga first bishops, no, and first priests ng ating pananampalataya. At bukod doon sa mga apostol, meron pang 72 disciples, di ba, na pumapangalawa sa mga apostol. So, ibig sabihin, merong ministerial priest at merong higher priest. Okay. Pero yung tinatawag na high priest, yung office ni Aaron, kinuha na yun ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, ang pinakapunong saserdote, ang kataas-taasang pari ng ating pananampalataya forever and ever. Kaya ang tawag natin sa ating mga pari ay ministerial priest. Yan nga ay pinangungunahan ng Pope na successor of St. Peter, the Bishop, successor of the Apostles, at ng ating mga pari na katuwang ng mga obispo na successor of the apostles. Yes. Kaya napakahalaga din mabigyan ng emphasis yung hierarchy kasi doon natin makikita yung kung paano susuotin ng mga pare yung kanilang mga damit. Yes. Based on their hierarchy. Based on their hierarchy. Sabi nga di ba, ipagpagawa mo sila ng banal na kasuotan, ng sagradong kasuotan, based on their dignity and honor and for beauty, para maging marangal. Siyempre, the distinction of hierarchy, no, ay tinitingnan din natin. Okay. At halimbawa, nagpagawa yung Diyos ng mitre. Bakit yung mga obispo natin, ang Santong Papa natin, may mitre? Ano po yung may mitre? Yun pong
nakalagay sa ulo niya na may matulis na gano'n. Sabi pa ng mga Ayan. Kaya hugis si is- Bishop Roby, hugis is naka-gold dadaw. mitre. Okay. Saan po natin mababasa sa Biblia na dapat talagang gumagamit ang mataas na pari ng mitre? O, eto po. Ito po ay Exodus chapter 28 verse 36 to 37, ang King James Version, King James Version ito. And thou shalt make a plate of pure gold, okay? Engrave upon it the engravings of a signet holiness to the Lord. 37, and thou shalt put it on a blue lace. Kaya may mga lace, yung mga pari. And that it may be upon the mitre. Upon the forefront of the mitre, it shall be. Okay, so kaya may mitre. Inulit pa uli yan dito sa verse 39 to 40. And for Aaron's sons, kasi siyempre si Aaron, yung kataas-taasang pari, yung sumunod sa kanya, yung mga ministerial priests, yung mga anak niyang lalaki, thou shalt make coats, and thou shalt make for them girdles and bonnets, shalt thou make for them for the glory and for the beauty. Yeah. So kaya dyan po natin makikita yung pagkakaroon ng ng mitra o ng mitre ng ating mga pari, inutos ng Diyos, no, for the dignity and honor, and sign din ng leadership, no, and shepherding role, spiritual shepherd ng ating pananampalataya ang nagsusuot niyan. At hindi po totoo na yung mitre ng ating mga obispo at ng Santo Papa ay kinopya daw doon kay Dagon na god ng isda, no, ng mga Babylonian. Hindi po totoo yun. Kasi dahil daw matulis daw yung ulo, galing daw kay Dagon. Walang kinalaman po si Dagon yan. Baka dagukan sila ng Panginoong Diyos na nag-utos niyan sa panahon pa ni Moises. Magagalit po si Moises. Yung pakapaluin kayo ng baston. Di ba? So, wag po natin salangsangin ang salita ng Diyos. Banal ang mitre. Diba? So yun po, Father. Napakaganda kasi meron talagang kaakibat na simbolismo, kaya hindi ito putyo-putyong suot lang ng mga pare, at hindi ito parang sinuot lang nila ng walang dahilan, dahil merong specific instruction dito ang Diyos para suotin. Father, may magandang tanong dito from Minda Cleofe. Napag-usapan na natin yung mga simbolismo ng stola, ng chasuble. Maganda yung tanong niya. Hello po, Father. Pwede po bang magmisa ang isang pari kung wala siyang istola? Okay. Thank you very much po sa inyong katanungan, Sister Minda Cleofe. Unang-una po, ang pare ay pare kahit na wala siyang istola o hindi siya nakasuot na mga kasuotan iyan. Okay. Kasi ang kanyang pagkapari nandun sa ordinasyon na pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Pero, kagaya ka ng sabi natin, inutos ng Panginoon na dapat pa maglilingkod sa kanya ang pari, sa kanyang templo, sa harap ng kanyang altar at kanyang sanktuaryo, dapat ginagabayan siya ng batas ng Panginoon at ng batas ng simbahan kung ano yung kanyang dapat isuot. Kaya hanggat maaari, no, in ordinary and normal situation, lahat kaming pari, merong alituntunin ng simbahan na dapat naming sundin sa pagmimisa, kung ano yung aming suot, kung ano yung anong kulay, etc. Dapat naming sundin yan. Pero in extreme cases, halimbawa po, nung si Saint Maximilian Kolbe nakakulong sa Auschwitz, di ba, concentration camp. Nagbimis siya sa roon secretly, di ba? Oo, yung mga paring nasa communist country, sabi ganyan, walang makakapilya, walang mga simbahan, bawal nung araw. Kinikwentuhan ng isang kardinal na Vietnamese na pinakulong siya nung siya ay pari pa lang, no, sa Vietnam during the Cold War, di ba, during the 80s. No, sabi niya, nung nakakulong siya, walang mga vestments, naka-t-shirt lang siya, tsaka naka-pajama sa loob ng kurungan. Ngayon, nag-request siya roon sa general
na nagbabantay ng concentration camp. Sabi ganyan, meron akong galis sa singit, sabi niya. Pwede mo mag-request ako sa aking mga kapatid na padalhan ako ng konting piraso ng mga tinapay at saka konting alak para maging gamot ko sa aking galis. Gumawa pa ng excuse po. So, pinayagan siya mula doon sa konting alak at saka konting mga piraso ng tinapay na binapadala ng kanyang mga kapatid, nagmimisa siya kahit walang vestments, kahit walang sakramentary. Accepted ba yun? Of course, yun ay extreme situation. Yeah. He is a priest forever according to the order of Melchizedek. Pero rare cases, yung kaming mga pare na hindi nakakulong, di ba? Yeah. Wala naman kami sa concentration camp, wala naman kami sa communist country, hindi naman kami inaresto ng Gestapo ni Hitler. Dapat magsuot kami ng naaayon. Katamaran na namin yun, pag hindi namin yun ginawa. Okay? Pero, at saka isa pa, depende rin sa kalusugan ng pare. Halimbawa, yung pare, 80-year-old na. Diba? Bawal na sa kanya yung magsuot ng sobrang kapal. Baka atakihin siya ng sakit sa puso o ma-heat stroke. Diba? Kaya mas manipis na suot na lang ang kanilang sinusuot. Diba? Kahit kasulyan na lang, manipis na istola, nagmimisa na yun. Understandable yun because of their old age or because of their extreme medical condition. Pero kaming mga malalakas pa, healthy pa ang katawan, dapat sumunod. Yes, Father. So, pwede nating sabihin na valid pa din yung misa kahit valid pa rin. Hindi sila nakasuot ng magagarbong kasulya according sa instruction. Yes. Pero, syempre, in extreme cases yun. Katulad din ng mga misyonero, no, hindi available yung kasuotan. So, pwede po siya. May mga liturgical colors po tayong sinusunod. Ano po yung safest na kulay na pwedeng gamitin kung hindi available talaga yung kapag sabi nga yung kulay gold, it could represent all other colors. Okay. So, kaya pag wala talagang magamit, yun lang ang kaisa-isa. No? Use white or use color gold. That will be safe. Or just use color green for ordinary time. Mga ganyan. So, kasi yung basic lang naman, ordinary time, green, tas Lent and Advent, purple, o pagkatapos Christmas season and Easter, white. So if you have those few colors, ay all set ka na. So malinaw na hindi po nakabase sa kasuotan ang validity ng misa, kundi sa ordinasyong ipinagaloob sa kanila. Correct. Okay. So yun po. Sa mga sakramento kasi, meron tayo tinatawag na matter and form. Yes, dapat talaga titignan natin, ano ba yung esensya? Sangkap. Yung esensya ng pagkapari. Yung esensya ng pagkapari, nandun yung sa kanyang ordination. Kapag valid ang ordination, na pinagkaloob ng valid na bishop, na in full communion with the Pope, valid. Tunay na pari yan. O pag nagmisa yan, nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ganun pa man, syempre, dapat in ordinary circumstances, gagawin niya yan ayon sa sistema at regulasyon ng ating simbahan. No? Kaya susundin niya yung utos ng ating simbahan. Pero in extreme necessity, na siya ay nasa extraordinary situation, doon papasok yung tinatawag nating ecclesia supplet. Yes. The church suffice. Totoo po yan, Father. Nabanggit niyo rin po kanina yung mga dynamics ng pare, yung in communion with the Pope, no, yung validity. May isa pang tanong dito, Father, from Angeline Magulod-Dador. Father, ano po ang pagkakaiba ng mga vestments ng Catholic priests sa Aglipay priest? Kasi halos magkatulad po ng mga vestment na ginagamit. So minsan, ang mga ibang sekta o ibang Katoliko ay nako-confuse. Okay, unang-una po sa lahat, syempre, ginagalang natin ang mga kapatid nating Aglipay, di ba? We respect them, as they are. However, ito po kasi hinggil sa validity ng sakramento. Unang-una po sa lahat, para sa ating mga Katoliko, ang sakramento ng pagkapari ng mga Aglipay ay hindi valid. Kasi nga,
they are not in full communion with the Pope at saka wala silang apostolic succession. Okay, na hindi nagmula sa mga apostol yung kanilang pagkapare, dahil tinatag lang sila ni Aglipay na pare. Nung namatay si Gregorio Aglipay, wala na siyang karapatang mag-order kasi hindi naman siya bishop, pare lang siya. Okay. So kaya dahil po doon, kaya para po sa ating pananampalatayang Katoliko in an official stand natin, yung mga pari Aglipay ay hindi tunay na pare. Kaya pag sila nagmisa, kahit na gayahin nila yung damit naming mga pare ng simbahang Katoliko, so lang, ay kapareho lang naman Hindi pa rin yun nagiging katawan at dugo ni Kristo. Kaya dahil doon, walang bisa para sa atin yung misa nila. Hindi kagaya namang tinatawag nating mga Orthodox churches na doon sa Constantinople, di ba? Mga ganyan. No? Ayun ay tunay na mga pari yun. Okay. Kasi nga, may apostolic succession sila. So, kaya dahil po dyan, no, para po sa atin, ginagaya nila yung damit nating mga pare. No, pero at the same time, dahil nga po wala silang valid ordination to the sacrament of priesthood, no, hindi po tunay o hindi valid yung kanilang pagkapare at hindi rin valid yung misa na kanilang kinagawa. So, ibig sabihin, para sa ating pananampalatayang Katoliko, hindi nagiging katawan at dugo ni Kristo yung tinapay at alak sa kanilang misa. Ayan, re-echo lang natin, Father. Yung validity ng misa ay nakukuha sa ordinasyon. Yeah. Kasi lalo po ngayon, ang dami-daming nagsusulputang mga peking pare Oo. na dinadaya ang ating mga mananampalataya at magpapakilala sila pare at magsusuot talaga ng mga kasulya, ng mga stola para may pakita na sila'y valid priest. No? Hindi po nasusukat ang validity sa kasuotan. Pagkus itinuro po ito ng Diyos, naway magtugma yung ordinasyon at yung kasuotan. No, Kasi kung ganun po yung pag-iisip natin, pag kumuha tayo ng kasulya ng pare, tsaka istola, isinuot natin sa aso, magiging pare na yung aso. Hindi pa rin po. Kahit na wala po yun sa damit, nandun po yun sa valid ordination. Yeah, opo. Kaya napakahalaga din na mas malinaw sa atin na dapat integrated ito yung mga ganitong bagay, ordination and vestments. No? Yes. Para makita talaga natin yung kalaliman ng ating pananampalataya. Integrated and interconnected. Interconnected. Kasi kapag hindi natin nakita yung lalim ng ating yung mga dahilan or mga reason kung bakit tayo may kasulya, hindi rin natin ma-appreciate yung ating pananampalataya. Kaya magandang suriin talaga natin, lalong-lalo na kung ito ay galing sa utos ng Diyos sa Biblia. No? Napakaganda po pag-usapan nito, Father, at napaka-dynamic talaga ng ating pananampalataya. Sa damit pa lang, ang dami-dami ng sinasabi ng Biblia. No? Yes, brother. At minsan kami nagtanong pa sa akin, brother, sabi, bakit ba yung Santo Papa na ninyo? Sabi kanyan, merong corona. Yes, diba? May tatlong patong pa yata yung corona. Tatlong patong. Ang tawag natin doon, tiara. Hindi nyo pa alam na pati yung tiara na yan. Nasa Biblia po yan. Yes. May bumabasa tayo dyan, Brother Kevin. Ano ba yung sinasabi ng tiara? Pakipost nga, Brother Kevin. Okay. Basahin po natin ang Exodus chapter 28, verse 40, no? Ng ang Biblia, ito po'y Tagalog. Sabi po dito, at iyong igagawa ang mga anak ni Aaron ng mga kasuotan. Yung kasuotan ng pare. At iyong igagawa sila ng mga pamigkis, yung cincture. At iyong igagawa sila ng mga tiara sa ikaluluwalhati at ikagaganda. Okay. So, actually, yung corona ng Santo Papa natin, kaya tinatawag yan na tiara. Kasi tatlong patong yan, brother. Triple crown yan. At ang meaning nga yan, yung tatlong power na pinagkaloob ng Panginoong Jesus sa church na nagbubukal din sa kanyang pagkapari, si Kristong pari, hari at propeta. So kaya ang simbahan natin, merong priestly functions, merong kingly function, merong administrative function, at meron ding shepherding function pala, yung proper term sa biblically, at merong prophetic
role, prophetic function, na makikita din natin sinasabuhay ng ating mga pari. No? At in a certain way, ng lahat ng Katoliko. Okay. In different degrees. No? At yung ating Santo Papa kasi bilang leader, universal shepherd ng simbahan, no, taglay-taglay niya yung fullness ng authority ng mga apostol, no, bilang siya ang first among the apostles. Yes, di ba? Successor siya ni Saint Peter. Si Saint Peter ang first of the apostles. Okay. At yun nga, yung unang role ng Pope at ng Church ay siya ay the power to sanctify, power to govern as a shepherd, and power to prophesy, to teach the faith. Okay, so kaya diyan, no, yan yung triple authority of the Pope and the triple authority ng Church na pinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo kay San Pedro, no, na taglay-taglay ang susi ng kaharian, ng mga susi ng kaharian ng langit. Isa pa po, Exodus chapter 29 verse 6 to 9 ay ganito po yung ating mababasa. At iyong ipuputong ang mitra sa kanyang ulo at ipapatog mo ang banal na korona sa mitra. Saka mo kukunin ang langis na pampahid. Ito po yung ordinasyon ng pare. Pinapahira ng langis ng obispo, yung pare. Ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo at papahiran mo siya ng langis. At iyong dadalhin ng kanyang mga anak at susuotan mo ng mga tunika. Ito po yung tunika. Okay, at iyong dadalhin, at iyong bibigkisan sila ng mga pamigkis, si Aaron at ang kanyang mga anak. At itatali mo ang mga tiara sa kanilang ulo at tatamuhin nila ang pagkasaserdote. Magpakailanman. Palagi sa at bilang palatuntunang palagi. Okay? So, ito yung description ng parang ordination, no? Yes. Yan, ordinasyon talaga yan, brother. Susuotan mo sila ng tunika. At iyong bibigkisan ng mga pamigkis si Aaron at kanyang mga anak at itatali mo mga turbante sa kanilang ulo at mapapasa kanila ang pagkapari sa pamamagitan ng isang panghabang panahong batas. Kaya yung hindi pwedeng walang pari ngayon kasi yung priesthood is forever. It is a perpetual ordinance of God. Yes, Father. Nabanggit mo yung tiara. Bakit hindi na siya ginagamit ngayon, Father? Parang si Pope Paul VI ata. Kasi ganito. Kay suot ni Pope yung tiara o hindi, ay nasa kanya pa rin naman yung oldest, lahat ng sinisimbolo noon. And besides, ang tiara kasi hindi naman siya talaga for liturgical function. Okay. Non-liturgical function siya. Ang suot-suot ng pare pag nagmimisa ay mitre. Yun talaga yung nagpapahiwatig ng kanyang pagiging shepherd at ng kanyang pagiging successor of Saint Peter, and in case ng mga bishops, successor of the apostles. At isa pa, to avoid extravagance ngayon. Yes, okay. Oo, kasi yung Pope dati, nandun lang sa Rome. Kaso nung si Pope Paul VI nag-travel sa Brazil, nagpunta siya sa squatter area, nagpunta siya ng Pilipinas, ng Manila, nagpunta ng Tondo, nakita niya yung sitwasyon ng mga pulubi at ng mga squatter sa Tondo. Sabi niya, nakakahiya na ang mga tao nanlilimahid sa hirap, tas ang Santo Papa nakasuot ng koronang ginto. Kaya ang ginawa niya, dinonate niya yung tiara niya for charity na binili naman ng mga Catholics ng Washington, D.C. Kaya naka-display ngayon, nakita ko in person, naka-display sa museum ng Immaculate Conception Basilica sa Washington, D.C. Yung tiara ni Pope Paul VI. Pero ganun pa man, syempre, the Pope is still the Pope. Yes, okay. Magsuot man siya ng pagkahabang-habang laylaya na kagaya ng araw, o gayon na simple na lang, pero pag nandyan ang Pope at iyakan pa rin ang mga tao, super spiritual, pa rin, graces pa rin. Kasi nga, taglay-taglay niya ang authority ni Saint Peter, kay simple o hindi ang kanyang suot. So, kasi ang binabagayan din ng simbahan, di ba, sa hirap ng buhay ngayon, hindi maaaring
iskandalo sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap, kung sobrang garbo ang simbahan. Dapat inilalagay din natin sa tamang ayos. Yes po. Bagamat may special instruction ang Diyos sa pagsusuot ng mga or dekorasyon ng mga kasuotan, umaayon din tayo sa tawag po ng panahon, no? Yes. May mga pangangailangan, so ina-adjust din po natin yung ating kasuot. Yes. Pag ikaw ay nagsimba sa Vatican, sa Basilica de St. Peter, sa Rome, ay talaga namang magaganda yung mga gamit doon. Super beautiful talaga yung mga iyon, yung mga kandelabra noon, ibang klase, di ba? Pero, kapag ikaw naman ay nandoon sa isang squatter area na maliit lang yung parokya, chapel lang yung nandoon, simple din lang. Di ba kalimbawa, kunwari, ikaw ay nasa isang malaking katedral, naka-pipe organ yan. Pero pag nung kami mga seminarista, pupunta kami sa mga barrio chapel para magmisa, gitara lang ang dala-dala namin. Di ba? So, dyan natin makikita, ang simbahan umaayon. At saka yung mga yan naman, hindi naman yan biglaan, inipon din naman yan. Yung mga katedral na kaya na Notre Dame du Paris, di ba? Oo, mga gaya, the Colon Cathedral, di ba? Yung Cathedral ng Almoneda sa Madrid, hindi naman biglaan yan. Yan ay pinaganda unti-unti throughout the centuries. Totoo po. At saka itong mga nakikita natin kasing magaganda at magagarbong design, parang patikim din yan ng kasaysayan na ipinakita. Correct. Para makita din natin kung anong buhay ng mga mananampalataya noon na nararanasan po natin magpahayag. Yes. At saka isa pa, hindi lang naman ang mga yayaman, abay karapatan ng mga magagandang bagay. Beauty and splendor must also be shared to the poor. Kaya pag nagpunta sila ng Manila Cathedral, nagpunta sila ng mga magagalaking simbahan natin, Baclaran o Quiapo, di ba, o Antipolo, mga ganyan, mayaman at mahirap nag-e-enjoy sa kagandahan ng arkitektura at kagandahan ng liturhiya at kagandahan ng beauty and splendor of the church. Kaya maganda po makita din natin siya, isang patikim na kaharian ng Diyos. No? Kung nakikita natin doon sa lupa, meron tayong nilulook forward sa kalangitan na ito yung mga nakikita nating magagandang bagay, beauty. This is the foretaste of heaven. That's really very true, brother. Kaya talaga para sa atin kasi yung ating liturhiya dito sa lupa at ang ating ding pababaraan ng pagsamba dito sa lupa, yan ay foretaste of the heavenly beauty of God. Kaya diyan po, ito po ay ating mababasa dito po sa Hebrew chapter 8, verse 5. Ganito po, na naglilingkod sa anyo at anino na mga bagay sa kalangitan. Ayan. Naglilingkod daw tayo sa anyo at anino, shadow, ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos ng malapit ng gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na ang iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Saith he, that thou make all things according to the pattern showed to thee on the mount. Ibig sabihin, yung disenyo ng tabernakulo ng Diyos, ng sanktuaryo at altar ng templo, panahon pa ni Moises hanggang sa panahon ni Solomon sa pagpapagawa ng templo, kasama na dyan yung damit ng mga pari, for their consecration and for their dignity and honor. Ayan ay heavenly design. Yes, kaya nakatutuwa, Father, na talagang napatunayan natin sa araw na ito na hindi pagano at hindi putyo-putyo ang ginagawa natin sa liturgy, no? At merong simbolismo hindi po talaga. putyo-putyo. Kaya, Puchi-puchi. pinaliwanag sa atin ni Father Abe yung kahalagahan ng kasuotan. At maganda, balikan natin, Father, no, na ang kasuotan ng pare ay hindi isang gawaing pagano, kundi isang utos ng Diyos. So, bagaman merong mga special instruction ng Diyos, hindi naman din nakabase sa kasuotan yung validity ng misa, kundi sa kanyang ordinasyon. Correct. So, maaari natin itong kalimutan muna pansamantala in extreme cases. Correct. Sa pangangailangan ng community kung wala talaga, kung hindi talaga available. At mababatid natin na itong mga nakikita natin magagandang disenyo, magarbong damit, ito yung mga patikim na karanasan natin sa kaharian ng Diyos.
At sana hindi tayo magpadaya dito dahil ito yung physical and temporary. Ito ay mga salamin na kung ano yung pangmatagalan at panghabang buhay. Correct. Sa kabilang buhay na inaasam natin kasama po ng Diyos. Napakaganda po, Father. No? Maraming salamat po sa isang malalim at meaningful na panayam sa araw na ito sa ating dika. Napakaganda dahil bawal ang pangit dito. Yeah, gusto ng Diyos magaganda. At wala naman din talaga siyang nilikhang pangit. Yes. Nasa ating pananaw at paningin na lamang ito. At sana mas makintal sa ating kalooban ang kagandahan ng liturhiya sa pamamagitan ng mga kasuotan. At imbitasyon din po ito kung ang mga pari po natin pinaghahandaan ng kanilang kasuotan. Tayo rin po na kapag magsisimba, paghandaan din po natin ito. Dahil haharap tayo sa Diyos, no? Meron nga tayong tinatawag na Sunday's Best. Oo. May imbitasyon po tayo doon sa ganyan. Paghandaan natin ang ating buhay, syempre dapat magkumpisal tayo, maglinis tayo ng kasalanan, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. So spiritual preparation, moral preparation, dapat malinis ang konsensya natin na harap sa Panginoon, and at the same time, magdamit din ang maayos. Huwag naman yung naka-short, di ba? Huwag tayong pumasok ng simbahan na nakapambahay. Okay, so, kasi kung tayo siyempre mamamasyal, di ba, we will also dress properly. Magpapaganda rin tayo, magpapapogi din tayo. Bigyan naman natin ng dignity and honor for beauty and glory ang ating Panginoong Diyos at ang ating pagsamba at pananampalataya. Yeah, kasi after all, Father, yung baptism na natanggap natin, kami bilang mga laiko, kami yung mga common priesthood. Kung kayo mga ministerial priesthood, may mga maayos at dignified vestments kayo. We as a lay and a baptized common priesthood na tinanggap namin sa binyag, meron din dapat kaming paghahanda na gagawin para humarap sa Diyos. No? Sa maayos na kasuotan. At huwag lang sana tayo manatili. Sa panlabas, meron ding spiritual preparation. Amen. Amen. Yun nga po. At napakabilis ng oras, Father. 1 minuto na lang at patatapos na tayo. At maraming salamat dahil naging meaningful at mabunga yung ating panayam sa hapon na ito with the decaf. No? At sana po ay patuloy kayo sumubaybay sa mga susunod na episodes ng ating decaf. Marami pa po tayong pag-uusapan. Nagsisimula pa lang po tayo. Eucharistia pa lang pinag-uusapan natin, mga kasuotan. Meron pang mga sacred vessels, meron pang mga liturgies, holy water and sacred oils. Yes, opo. Mga sacraments pa, Eucharist pa lang yung pinag-uusapan natin. May 7 pa tayong sakramento. At sana wag po kayo magsasawa na subaybayan ito para mas mapalago natin ang ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko. At sa panahon pong ito, i-invite natin si Father Abe sa closing prayer at sa pagbabasbas bago tayo magtapos. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pananampalatayang Katoliko na pinagkaloob mo sa amin na nagmula sa mga apostol at itinatag ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa salita ng Diyos na pinagkaloob mo sa amin, kung saan pinagtitibay nito at pinalalakas ang aming pananampalataya dahil nakikita namin na ang aming pagsamba sa iyo ay hindi imbento lamang namin, kung hindi talagang nagmula sa Panginoong Hesukristo, sa mga apostol, at mula mismo sa iyong kalooban. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na pag-alabin mo sa aming puso ang tunay at dalisay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Masundan nawa namin ang kanyang mabubuting halimbawa tulad ng mahal na Birhen at ni San Jose. Nawa mamuhay kami sa iyong kabanalan at kabutihan at pag-ibig. At kami ay maging daan ng iyong kapayapaan. At nawa maging mas masigasig kami sa pagpapalaganap at pagtuturo at pagbabahagi ng iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Final blessing, Father. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hanggang sa susunod pong linggo, Wednesday 3 p.m. po. Maraming salamat.